8 Daily Habits na nakakasira sa kidneys, isang sakit na mas kinakatakutan maliban sa cancer. Ito ay ang pagkakaroon ng chronic kidney disease, CKD, o kidney failure. Ang CKD ay mas malala at nakakatakot pa kaysa cancer. Dahil kapag nagkaroon ka nito, nakasalalay na lang sa pera ang buhay mo. Kapag sinabi nating kidney failure, ibig sabihin hindi na nasasala ng mabuti ng kidneys natin ang ating mga kinakain. Ang nangyayari, tumataas ang creatinine o yung iba't ibang mga lason mula sa mga kinakain natin papunta sa ating dugo na maari natin ikamatay. Ang dalawang solusyon na maaring gawin ay kidney transplant at dialysis. Ang kidney transplant ay umaabot ng 1.2 million pesos ang bayad sa buong proseso. Hindi pa kasama doon ang bayad sa donor ng kidney. Isang napakamahal na proseso pero wala pa rin kasiguruhan na 100% mag-match ang kidney ni donor at ng pasyente. Ang dialysis naman ay ang proseso sa paglilinis ng dugo ng pasyente para matanggal ang lason. Kadalasan ginagawa ito 2 beses isang linggo at maaring umabot sa 40,000 pesos per month ang gastos. At habang buhay na yon gagawin ng pasyente. Imagine 40,000 per month sa dialysis para lang madugtungan ng buhay. Paano pag wala kang 40,000? Napaka-importante ng kidney sa katawan natin. Ito ang sumasala sa ating dugo, nagpo-produce ng hormones, nag-a-absorb ng minerals, nagpo-produce ng ihi, pinapatay ang toxins at nag-neutralize ng acid sa ating katawan. Kapag nagkaproblema o nanghihina ang kidneys ay hindi agad ito napapansin at walang sintomas dahil ang kidney ay nagfa-function pa rin kahit 20% na lang ang kakayahan nito. Kaya ang kidney disease ay tinatawag na the silent disease. At habang maaga pa, dapat alam mo na kung paano ito mapapangalagaan. Ito ang 10 sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa para mapanatili ang kalusugan ng iyong mga kidney. Una, hindi sapat ang iniinom na tubig araw-araw. Ang trabaho ng kidney ay salain ang dugo sa ating katawan at linisin mula sa mga toxins at waste materials. Kapag hindi ka uminom ng sapat na dami ng tubig o 8 basong tubig araw-araw, maiipon at dadami ang toxins o lason sa iyong katawan. Pangalawa, pagkain ng sobrang maalat, kailangan ng katawan natin ang sodium o asin. Kaso nga lang, yung iba sa atin sobra-sobra naman kung kumain ng mga pagkaing may asin o maalat, kaya tuloy tumataas ang blood pressure at nagpapahirap sa ating kidneys. Ang tamang dami ng asin sa mga kinakain natin sa kabuuan ay hindi dapat lalagpas ng 5 grams araw-araw. Ikatlo, madalas magpigil ng ihi. Marami sa atin ay ginagawa rin ito dahil busy at may maraming ginagawa. O kaya yung iba ayaw gumamit ng public restroom. Ang problema kapag lagi natin itong gagawin, patataasin nito ang urine pressure na maaring humantong sa kidney failure o kaya pagkakaroon ng kidney stone. Kaya pakiramdaman mo nang mabuti ang pangangailangan ng iyong katawan. Ika-4, kakulangan sa vitamins at minerals. Ang tamang pagkain ng mga prutas at gulay na sagana sa vitamins at minerals ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Ang kakulangan nito ay maaring magdulot ng kidney stone o mas malala, kidney failure. Halimbawa, ang vitamin B6 at magnesium ay tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Ika-5, sobra-sobrang protein galing sa karne. Ang sobra-sobrang pagkain ng red meat ay nagdadagdag sa pagtaas sa metabolic load ng iyong kidneys. At ang sobra-sobrang protein mula rito ay maaring magpupuwersa sa kidney mo para doblehin ang trabaho na maaring maging dahilan ng kidney damage o dysfunction pagdating ng panahon. Ika-6, kulang sa tulog. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng sapat na tulog. At ang pagpupuyat ay maaring maging dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang sakit at kasama na dun ang kidney diseases. Dahil sa gabi, nire-repair ng katawan natin ang damaged kidney tissue, kaya bigyan mo dapat ng tamang pahinga ang katawan mo. Ika-7, mahilig sa kape. Kagaya ng asin, pinapataas din ng caffeine na nasa kape ang blood pressure kaya minsan nagpapalpitate ang heart mo at syempre dagdag trabaho na naman para sa kidneys natin. Kapag madalas o habit mo na ang walang pakundangang pagkakape na may mataas na caffeine content, maaari nitong sirain ang iyong kidneys pagdating ng panahon. Ika-8, sobrang alak.
Wala namang masama sa pag-inom ng ilang basong wine o beer paminsan-minsan. Kaso nga lang tayong mga Pinoy, ang hilig-hilig natin sa no retreat, no surrender. Tuloy lang ang inuman kahit papikit-pikit na ang mata, di na makatayo, at wala na sa tamang wisyo. Ang totoo, ang alkohol o pag-inom ng alak ay nakakadagdag, stress at hirap para sa kidneys at liver natin. Sanay nakapulutan nyo ng aral ang videong ito at magsilbing gabay sa inyong pang-araw, araw na pamumuhay. Para updated kayo sa ating mga video, mag-subscribe at i-hit ang notification para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating upload. Maraming salamat.